So, eto na nga guys, yung continuation ko doon sa naunang kwento ko. So, yun nga, dumating na nga yung 1 week, tapos nag-exam na nga kami. Tapos, yung nasa 1 week na yun, inaral ko talaga yung hiragana at saka katakana. Yun nga lang, talagang maano kayo, talong dito, sasakit talaga yung ulo mo sa pag-aaral nun. Kasi nga, yung hiragana, may ibang stroke kung paano may isusulat yung alpabeto nila. Yung katakana, meron ding iba. Yun nga, kailangan mo lang talaga bigyan siya ng effort kasi nga talaga kung may pangarap ka, gagawin at gagawin mo talaga yun kahit gaano pa kahirap yun. Tapos yun na, nag-orientation, sinabi kong kailan yung start ng aral. Kasi within 6 months yung sa amin. Kailangan talaga namin makakuha ng certificate. Dahil dun sa category na pinili ko, kailangan talaga makapasa muna ng exam bago kami ma-line up. Tapos ngayon, ano pa ako noon, hired pa ako noon sa trabaho ko, kaya talagang kailangan ko talagang mag-resign kasi nga gusto ko talaga i-pursue yung pagda-Japan eh. Tapos yun, nag-start na nga yung klase namin. Within 1 month, ang inaaral talaga hiragana at katakana. So, kung si ate mo, talagang kailangan mataas yung grade ko. Natutuwa ko para ako bumalik sa pag-aaral eh. Tapos, yun na nga, pagkatapos ng nung aral ng hiragana katakana, syempre, papasok tayo sa mga sentence, grammar, ganun yung paggamit talaga ng mga, ng Nihongo. Syempre, kung sa Pilipino, sa Pilipinas, meron tayong, past, future, tsaka present tense. Syempre, sa Japan, meron din. Kaya nga, magugulo ka. Ewan ko, basta yung utak ko, gulong-gulo nun ko, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Talagang, kailangan mo talagang aralin kasi nga yun talaga yung kailangan mo since yung mga ibang Japanese ay wala namang alam sa English, lalo yung matatanda, 'di ba? Hindi nila maintindihan yun. Tapos mahirap din kasi pag pumunta ka sa isang bansa na wala kang kaalam-alam sa language nila, kaya talaga kailangan mo bigyan ng effort yun. Kasi ganun, kahit paano naman, kahit magulo, magkakaintindihan kayo kahit konti lang ba? Tapos yun nga. Pero habang nag-aaral din naman kami, masaya din naman yung pag-aaral namin. Kasi hindi ka naman pababayaan ng mga sensei doon na habang nag-aaral boring na boring ka. Talagang magaling sila magturo. Matutuwa ka pa, tas para kayo habang nag-aaral kayo, nag-e-enjoy kayo, yung mga ganun, tas dadagdagan pa yung exercise. Ganun, natutuwa lang din ako nung nag-aaral ako ng Nihongo, tapos may mga pa-event-event pa, talagang hindi boring, tas ang gagaling ng mga sensei, ang babait pa. Pero talaga, isa sa pinaka hindi ko makalimutan talaga yung isang sensei ko. Sa una talaga, takot na takot kami dun. Lahat ng estudyante takot dun pag dumadaan, kasi nga, pag nakita ka niyan, nasa daanan ka, kakaywahin ka. Pag kinaywa ka naman niya, syempre matatakot ka sumagot kasi nga Nihongo, nag-aaral ka pa lang. Talagang matatakot ka. Hindi naman sa matatakot, pero dumaan yung mga buwan na yun. Napakabait ng sensei namin na yun. Kaya natutuwa din talaga kami doon. Nakikipagtawanan na kami, yun, sa kanya kami lahat natuto din. Tapos yung ibang mga sensei din, ang saya din kasama habang nag-aaral talaga is nag-e-enjoy kami. Then yun nga, dumating na nga yung time na matapos na kami mag-aral sa Nihongo. At kailangan na namin mag-take ng exam. Kasi kailangan talaga yun eh. Basta magkaroon ka ng certificate, na ila-line up ka nila dun sa category ko. Pero sa ibang category, mas mabilis naman yung aral. Yung sa amin lang naman kasi. Tapos ngayon nga, yun nga, ang masamang balita sa akin. So, unang take ko ng exam, talagang hindi ako pumasa. Pero, ang kulang-kulang nun, 5 points. Ang mali ko pa kasi, papalit-palit ako. Ako yung tao na, parang gulong-gulo ako sa sagot ko habang nag-e-exam kami ng salasal. Talagang pinapalitan ko. Pag hindi, yun pala, yung mga pinapalitan kong sagot, yun pala yung tama. Kaya nga, iyak malala ako talaga noon. Tapos matatawa ka kasi, yung mga ibang kaklase ko, ang pinapanood talaga nila, anime, mga ganun. Samantalang ako, Batang Quiapo, kaya tinatawanan, sabi ko, yan, Batang Quiapo ko ng Batang Quiapo, kaya yan.